ang layunin nila Marcos at nila Romualdez at ng mga tauhan nila na magkaroon po ng physical elimination kay Pangulong Duterte in his presence dito sa Pilipinas sapagkat nababahala at natatakot itong Marcos administration sa nananatili po na very high popularity and very strong political influence na nagkakaroon po ng threat sa kanilang ambisyon sa pananatili at pagkonsolida ng poder at kapangyarihan ang pananatili ni Pangulong Duterte as very significant among the political figures sa Pilipinas. Of course, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte is equally popular. Pero iba pa rin po ang impact ng isang Rodrigo Duterte kapag siya ay nandito sa Pilipinas. At kapag nagsalita po siya, pinapakinggan siya ng taong bayan at dinudumog pa rin siya ng media. At dahil dyan, nagkakaroon ng matinding political insecurity si Marcos. No? Hunger for power. It will divide the nation. As I was saying kanina po, this is the first time that an Asian leader, no, na naging pinuno ng gobyerno at estado na haharap sa International Criminal Court. Bagamat ang proseso ng kanyang pagiging detenido at custody ngayon sa ICC was very, very clearly an illegal act of abduction, ay hindi po natin siya mapapalabas at mapapabalik si Pangulong Duterte dahil na-custody na siya ng ICC kung wala po tayong gagawin na hakbang. Cordapia, thank you sa inyong pagbalik sa ating live na doon mismo sa proseso na ng ICC pag-uusapan. Ibig sabihin po, ang the moment na si Pangulong Duterte ay nasa custody na ng ICC, ang mga pagkakaroon ng oportunidad na siya ay maipabalik sa Pilipinas, dadaan na po sa procedure ng ICC sapagkat na-custody na nila. Kaya yun talaga ang layunin nila Marcos at nila Romualdez at ng mga tauhan nila na magkaroon po ng physical elimination kay Pangulong Duterte in his presence dito sa Pilipinas sapagkat nababahala at natatakot itong Marcos administration sa nananatili po na very high popularity and very strong political influence na nagkakaroon po ng threat sa kanilang ambisyon sa pananatili at pagkonsolida ng poder at kapangyarihan ang pananatili ni Pangulong Duterte as very significant among the political figures sa Pilipinas. Of course, ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte is equally popular. Pero iba pa rin po ang impact ng isang Rodrigo Duterte kapag siya ay nandito sa Pilipinas. At kapag nagsalita po siya, pinapakinggan siya ng taong bayan at dinudumog pa rin siya ng media. At dahil dyan, nagkakaroon ng matinding political insecurity si Marcos. No? At ginawa niya ang isang akto na kahalintulad sa lumang panahon ng Biblia na isang Judas Iscariote na akto. Ipinadukot niya, pinunduhan niya, at kinoordina nila ang pagpaplano na gamitin ang isang mafia-type organization na ICC. Uulitin po natin, there are more than 60 countries, almost 65 na mga bansang malalaki at malalakas ang hindi po kumikilala at hindi po kaanib sa ICC. Kasama po dyan ang Estados Unidos, Russia, North Korea, China, Saudi Arabia, Israel, Pakistan. No? Mga bansa po ito na hindi kumikilala. India, I think, hindi rin sumama sa ICC. So ang ICC po is a permanent body created by Rome Statute na pinirmahan po ng 117 countries. At umatras na dyan ang Pilipinas noon pong March 2019, nag-take effect na po ang ating pag-atras sa International Criminal Court. And it was even recognized by the Supreme Court na valid action po ang ginawa ni Pangulong Duterte sapagkat prerogative niya po yon. And by the way, ang ICC po is the court of last resort, no, so to speak. Subalit, ito po'y ginagamit na ngayon for political persecution and intervention. Bagamat ang intensyon may be truly correct sa intent, no,
sa layunin, pero hindi natin may pagkakaila po na ang nagbunsod at nagtulak na magkaroon ng ICC ay lobby operations po yun ng mga leftist, socialist, and communist groups and organizations sa Europe. At yan din po ay kasama ang mga communist terrorist groups sa Pilipinas na nagkukunwaring mga aktivista at human rights defenders. So yun pong history ng ICC. Mayroon pong 117 na mga bansa minus the Philippines. Siguro right now nasa 116 ang bansang pumirma at nagpasakop sa treaty na bumubuo po ng International Criminal Court under the umbrella of Rome Statute o isang batas na ginawa po sa Rome at pinirmahan ng mga bansa na kaanib po sa pagbubuo nitong ICC. Mayroon pong 4 na sinasakop or 5 na mayor na mga kasalanan na pwede pong gamitin ang ICC, lalo na po sa mga head of states, head of governments, mga military and police officers, no, sa iba't ibang mga bansang kaanib dito. Number 1 dyan is ang crimes against humanity. Yung malawakan pong mga paggawa ng mga karahasan o mga akto ng pamamaslang, panunupil sa mga sibilyan o sa mga mamamayan o sa taong bayan. Number 2, yung war crimes, no? Sa panahon ng digmaan o mga local or armed conflicts o civil war ay gumawa ng mga karumal-dumal na at kalunos-lunos na krimen, war crimes, no? Usually nangyayari yan sa Africa, sa mga warlord ruled countries at sa may mga milisya at may mga armed conflict like sa Sudan, sa Rwanda, yan sa mga Ethiopia, sa mga lugar na ganyan. At ang pang-apat po, ang pangatlo po ay itong genocide, no? Halimbawa, ang ginagawa ngayon diyan sa mga Rohingya sa Myanmar, no? At yung mga minority or mga native o mga indigenous communities na pinagpapatay. Yan po ay genocide, no? At ang pang-apat po ay ang mass murder o yung mga paggawa ng mga krimen laban sa sibilyan at gamit po ang puwersa ng gobyerno. So, ang lahat ng ito po ng mga krimen ay sakop ng ICC, supposedly. Pero alam niyo po ba na bago tayo pumirma sa ICC as part member and treaty member ay noong 2011, sa panahon po ito ni Noynoy Aquino, dumaan ito sa isang resolusyon sa Senado. Parang isang confirmatory and endorsement resolution ng Kongreso at pagdating po sa mga foreign relations, Senado po ang gumagawa niyan. Hindi kailangan may House of Representatives. So sa Senado po ginawa ito. And out of those, I think 17 ang pumirma at may isang abstention o pag hindi lang abstention kundi bumutong no. Alam niyo po ba kung sino ang nagboto ng no? Na hindi tayo dapat magpa-member sa ICC? Sa panahon po, nawala si Sir Eric. Good morning ka Eric, watching from Saudi. Nandito na yata ako, wala na ulit. Nandyan na ba ako? Maayong buntag ka Eric, no? Ay, wala na ulit si ka Eric? O nandyan ba? Hindi ko alam. I hope nandyan pa rin po ako sa inyo, no? Amik TV, nandyan pa ba ako? Rosa, ka Eric, Ipanaw, Sambayanan. Dito po. Dito pa, I'm still live. Kasi nawawala yung internet ni ka Eric. Go lang ka Eric, wag kalimutan sa... Opo, okay. Thank you, Amik. I saw your thumbs up. Thank you, no? So, may isa pong senador na tumutol sa panahon ni former President Noynoy Aquino at nagsasabi na wala po si ka Eric. Andito po ka Eric, watching from Oman. Live, alive. Ipanaw, iboto. Andito ka pa, Sir Eric. O, nandyan pa raw. Okay. Nandito pa, sabi mo na wala ako, Terry Baula. Nandyan ako. Okay lang, Terry. Andito ka pa, Sir Eric. Okay. I hope sa Facebook, nandyan pa rin tayo. Isang senador po noong panahon ni President Noynoy Aquino na hindi pumayag na pumasok tayo sa ICC, ang pangalan niya po ay Juan Ponce Enrile. Oh. Si Juan Ponce Enrile, nagtahimik lang itong si Manong Johnny, siya pala ang bumoto ng no sa Senado para wag tayong pumasok sa ICC. Ang dahilan
at pagpapaliwanag ni Manong Johnny Enrile when he was the senator, when he was part of the Senate in 2011 during the time na magpapamiyembro at magpapasakop tayo sa ICC or International Criminal Court. Ang sabi ni Manong Johnny Enrile na ngayon ay nagsisilbing Chief Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr. The opinion of Senator Enrile then was, delikado yung ICC sapagkat pwedeng gamitin po yan ng mga kalaban ng gobyerno natin upang habulin at mapigilan po. Thank you, Noemi Browning. Deeply appreciated po ang inyong pagsuporta. Thank you. God bless you. Ang sabi ni Johnny Enrile, ni Senator Juan Ponce Enrile, ng senador pa siya, delikado yung ICC, yung Rome Statute at pumasok tayo sa ICC sapagkat ang ating mga sundalo at mga pulis at ang ating mga pamunuan sa gobyerno ay pwedeng habulin ng mga kalaban ng gobyerno. That includes the CPP, NPA, NDF, no? And this was the opinion of Senator Enrile 2011. So kung 2025, 14 years ago, nakikita na ni Manong Johnny Enrile na magagamit itong ICC para perwisyuhin ang ating mga pamunuan, opisyal, o ang ating mga organisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, including ang namumuno at mga opisyal ng gobyerno, sapagkat mayroon po tayong mga kalaban na komunistang teroristang grupo na marunong at magaling gumamit ng tinatawag na international influence and network operations sa abroad. So, thank you Vox Populi sa iyong pag-join sa ating Vox Populi Vox Day sa membership ng ating channel.